Ato ta sa pagmamalandong sa pulong sa Ginoo. And if you have your Bibles with you, please read with me sa atong patukoran ng simensahe na sa Jeremias 4, 1 at sa 4, but I will read sa New King James Version. Jeremiah 4, 1 to 4. If you will return, O Israel, says the Lord, return to me. And if you will put away your abominations out of my sight, then you shall not be moved. And you shall swear, the Lord lives, in truth, in judgment, and in righteousness. The nations shall bless themselves in him, and in him they shall glory. For thus says the Lord to the men of Judah and Jerusalem, break up your fallow ground, and do not sow among the thorns. Circumcise yourselves to the Lord, and take away the foreskins of your hearts. You men of Judah and inhabitants of Jerusalem, lest my fury come forth like fire, and burn so that no one can quench it, because of the evil of your doings. May the Lord bless the reading of His word. Let us ask God for wisdom. O Diyos, amahan na mga langit nun. Dalaygon kayo di kao sulay katapusan. Salamat ni inyong pribilehiyo, Ginoo. Gihatag ka namo, magkatigom kami aron sa pagpamalandong sa imong pulong. Niya kami, Ginoo, nagtugyan sa among tekstag sa kinabuhi. Ikaw ta mag-abli sa among salabutan. Ikaw ta maghatag ka namo langit nung kaalam. Aron among masabtan ang imong mga pulong sa yano lang mga pagi. Tabahin kami, Ginoo. Panalanginan kami, pinagi sa imong presensya, pinagi sa imong mga pulong. Ikaw ta magtudlo ka namo karon, ikaw ta mahimo ka namong magtutudlo, ug ikaw ta mahimaya sa among taliwala. Kinamgyampo gipasalamatan nagilangos sa ngalan ni Jesus. Amen. Sa atong passage nga gibasa karon, ang Dios nagpadayon og hagit, nagpadayon og pakaylap sa mensahe nga balik na Israel, balik na Judah. Ang verse 1 ug verse 2 para sa Israel, verse 3 ug verse 4 para sa Judah, para gini sa tibok niya nga mga katawhan. Ug nga ang Ginoo naghagit paghinulsol sa tinuoray. Genuine repentance. Ug ang atong flow mao ni karon, paghinulsol, panalangin. Paghinulsol o paghukom. Mao na ang atong hanay sa atong mensahe niining kabuntagon. Now, ang Dios balaan, matarong, apan mahigugmaon o sabog puno sa grasya. Bisan pa ang iyang mga katawhan ng Israel ug Huda, nagsimba og lain-laing Dios ning salikway kaniya, andam gihapon ang Dios nga mudawat kanila ug mopasiguli, basta lang tinud-anay ang ilang paghinulsol ug mubiya sila sa ilang pagsimba ni anang Dios. Basta lang ilang ipakita nga ilang givalue ang paghigugma sa tinuod nga Dios. You see, ang idolatry is dili lang kanang pagsimbag tinuod nga Dios, kundi kung naa pa kay gihatag og mas taas nga value kumpara sa Dios, it's a form of idolatry. Kung naa pa tay gimahal, gihigugma, nga mas labaw pa sa atong paghigugma sa Dios, it's a form of idolatry. O gusto ang Dios nga ang ilang kasing-kasing tibuok ihatag ra ngadto sa Dios. Dili na mga lagad paglaing Dios nga lagad ngadto kanila tungod kay nasuko ang Dios. Kay siya man ang tinuod nga Dios ug siya nahigugma man sa iyang makatawhan. Og morning sa verse 1 padayon gihapon ang Dios gikan pa sa chapter 1 hangtod karon, nagpakita ang Dios og lahutay, Judah, kung maghinulsol ka, ang kining akong giandam nga katalagman dili nimo abot. Pero kung di ka maghinulsol, musilaaw bo niya samis kayo nga kung magsugod nig sila wa gyoy makapugong niini. Ginaot ko atong masabtan, unsa na lang gyud ang Dios pagka
puno sa grasya ug unsa pod ang iyang pagkasuko mahitungod niya ng pagpakasala. Nag-urge ang Dios dinhi balik ngadto kaniya ug nag-offer siya saad, you will not be moved. Ma-restore ka Israel sa imong land o dili na ka matarog kung ikaw mobalik. Let's go to verse 1. Verse 1 of verse 2, genuine repentance, then blessing. Muna. Verse 3, verse 4, genuine repentance or judgment. Let's go to verse 1. We'll just make this short. If you will return, O Israel, it's a conditional statement. Ang Diyos naghatag kondisyon. And remember, si Jeremiah, ang iyang ministry para sa Judah. Kaya sa panahon ni Jeremiah, ang Israel nasakop na sa Assyria. Nawagtang na ang kingdom of Israel. But still, bisan pa man nawagtang na ang kingdom of Israel, padayon ang Diyos ug hagit sa mga Israelites, balik ka na ako, aron ma-restore mo sa land. It's a conditional statement. If you will return, O Israel, says the Lord, return to me. There's a play of words here. Return, return. Nayusa ka, commentator ni Ingon, Israel, kung gusto ka mo return sa imong land, if you will return to your land, Israel, then return to me. But pasabot, repent, Israel. Gusto ka mauli sa imong nasod, sa imong yuta. Remember, ang Israel nini nasakop na sa Syria. Nawagtang ng Northern Kingdom. Gi-enslave na sila sa mga Assyrians. Ug ang Judah sa panahon ni Jeremiah, imminent. Hapit na moabot ang paghukom sa Huda. Hapit na ang Babylonian Empire mo invade sa Judah ani nga time. Ug maoning naag-preach, gigamit si Jeremiah sa Diyos to preach this repentance message. Pag hinulsol, kay nay umaabot nga paghukom. Tanawa, Judah, ang imong igsuhong Israel, gihukman na nako, nawagtang ng Northern Kingdom. But bisan pag nawagtang ng Northern Kingdom, ang Diyos nagpadayon og encourage og tawag sa mga Israelites. Kung gusto mo Israel mo balik sa inyong yuta, then balik na ako. But pasabot, ayaw nagsimba og lain-laing Diyos. Ako lang ang higugma, ako lang ang i-value. Nagtawag ang Israel, ang Diyos sa Israel. Return to me. See? This is personal sa mga Hudyo sa Israel. Personal nature of this call. It's a call to national repentance also. Return. Then here, it can be the condition. Here's the condition. Usa sa paagi sa pag-return, usa sa return but pasabot pag hinulsol, o tinud-anay nga pag hinulsol. And if you will put away your abominations, ang refer as abominations, maoning mga Diyos-Diyos nga lang gisimba, o ang mga practices nila sa pagsimba ni ining Diyos-Diyos, mga Diyos-Diyos. Kaya sa pag-practice nila sa pagsimbag Diyos-Diyos, aside ni anang temple prostitution, apil man anang paghalad o kinabuhi diha sa templo sa ilang Diyos-Diyos. Dili ni temple nga katong Solomon's temple, kundi naghimo silag altar ni ining ilang Diyos-Diyos dito sa mga habog nga bukid. Ang kalanlaing habog nga bukid, naghimo silag altar dito para halaran or para simbahon. Naghimo silag templo dito para simbahon ng ilang Diyos dito. Ug nag-ingon ang Diyos, balik ka nako og kuha kining tanang abominations. Dulumtanan. You see? Idolatry is dulumtanan, gidumtan sa Diyos. Ang pagsimbag Diyos-Diyos, gidumtan sa Diyos. Idols, dulumtanan na sa Diyos. Tungod kay, excuse, it's an insult to God. Na ay tinuod nga Diyos,
niyang tao mo simbag dili tinuod, it's insulto man na sa Dios. Mo nang nagdumot ang Dios niya ng pagsimba og Dios. Tangtangon gyud dapat sa Israel, mo ning mensahe sa Dios ngadto sa mga Israelites. Ako lang ang i-value, ako lang ang simbaha. Tangtanga na ang dulumtanan na sa inyong kinabuhi, na inyong gi-practice. Buot pasabot, tinud-anay nga paghinulsol Israel. Dili lang kay lip service. Nga muag-ampo mo, naghinulsol ko, pero nagpabilin ang inyong pag-practice ni anang pagsimbag Dios na gihapon ng mga idols gihapon. So why gamit buot pasabot? Ang tao mo ang ko naghinulsol man ko, nya nagpabilin gihapon ng mga gidumtan sa Dios sa iyang kinabuhi. Dili na tinud-anay nga paghinulsol. Sa chapter 4, gipaklaro na sa Dios, Israel, kahibaw ko sa imong Huda, magpakaron ingnon lang nga naghinulsol. Nagtawag ko karon tinud-anay nga paghinulsol. Dili lang kutob sa lip service, dili lang kutob sa pagampo, kundi naanay inyong buhaton nga nagpakita nga naghinulsol mo. Tangtanga gyud ng mga makababag. Tangtanga ng akong gidumtan. Do something. See? Kung maingon ta nga naghinulsol ta, then let us do something to show nga naghinulsol ta. Dili ra kutob sa istorya. Naghinulsol man ko. Nga padayon gihapon No. Nagingon ng Dios diri, do something about it. Sa chapter 3, nagingon na ang Dios, verse 10, pakaron ingnon lang og hinulsol. Nindot kayong pag-ampo of repentance. Flowery. Nindot kayong pag-ampo sa paghinulsol, nindot kayong pag-ampo sa pagpangayag pasaylo, pero ang gingon din sa Dios for chapter 4, tinud anay nga paghinulsol nga naa kay buhaton. Dili lang sa imong paglitok, dili lang sa pag-angkon. Yes, important ang words. I-express sa imong paghinulsol, but dili lang diha kutob, usba usab, tinud-anay ang imong paghinulsol pinagis na kay buhaton, na kay undangon, na kay tangtangon sa imong kinabuhi, kanang mga dulumtanan tangtangon. Mo ni iyang mensahe sa Dios ngadto sa mga Israelites. Gusto mo mabalik sa inyong nasod, Israel? Din balik nako. Og tangtanga kanang mga dulumtanan sa akong pananaw. See? That's the condition. And then the blessing. Then you shall not be moved. This sa original, this is difficult. There are two ways of understanding this tungod sa original. It can be nga kaning din you shall not be moved. It can be nga sa inyong paghinulsol, ayaw na pag-usab-usab. Do not waver. Sa abang translation, ug na may ibang translation, you will put away your abominations and do not waver. What pasabot? Sa inyong paghinulsol, tinud-an na gyud ang paghinulsol, ayaw na pagpaling-paling pa sa inyong paghinulsol. But mas tungod sa verse 2 pod, mas para nako, mas haom kung kini a blessing. Then you shall not be moved. You will find your security, Israel, your stability, kung ako ang himuon ninyong Dios. Kung kamo dili na magpabadlong nako, you will be secured, you will be stable. Di na mo magbalhin-balhin, magantos manining kalibutan na, but you will not be moved. Importante nga tinud-anay nga paghinulsol para makaangkon ta sa panalangin sa Dios, tangtangon natong makababag sa panalangin sa Dios. Naay panalangin, pero na may nakababag. Tangtangon ning makababag para maangkon ang panalangin. See, it's conditional statement. If you will return to me.
Nagsaad ang Dios, nagpasiguro ang Dios. Kung ang Israel maminaw lang o mubalik sa tinuod nga Dios ug tangtangon kining mga dulumtanan sa tubangan sa Dios, dili gid sila matarog. Dili sila pagakuhaon gikan sa ilang dapit nga gipuy-an. Di lang ni physical security, apil na niini ang spiritual stability. See? Morning usa sa panalangin nga maangkon sa Israel. Ang pagpanalangin sa Dios, dili sila matarog o nga secure sila, nga stable sila spiritually kung tangtangon kining tanang dulumtanan sa Dios sa ilang kinabuhi. Verse 2, dugang panalangin, and it's also a prophecy sa future unya nga mahitabo kung ang Israel as a nation na mubalik sa Dios. And you shall swear, the Lord lives in truth, in judgment, and in righteousness. Abot pa sabot, emphasize na ining ang Israel makapanaad, magsaad. As the Lord lives, manaad ang Israel in truth, in judgment, and in righteousness. Magapanumpa ingon nga si Jehovah buhi sa nga maturan, justisya ug sa pagkamatarong, that righteousness, truth, and justice will prevail all the land samtang ang Dios buhi kung ang Israel mubalik sa Dios as a nation. It is a prophecy and at the same time it's a requirement. It's a call to faithfulness and integrity. This can be seen as a call for a future where Israel, tungod kay ning balik na sila sa Dios, tinuod nga Dios, mag-uphold ni ining truth, ni ining justice, ni ining righteousness. As a nation, tungod kay ning balik naman sila sa Dios, they will be the forefront, as a nation, mag-uphold sila ni ining kamaturan, ni ining justisya, judgment, and righteousness. They will experience this as a nation. O nga mo po nilang buhaton as a nation kung mubalik sila sa Diyos. Ang ilang character, haom sa ilang pag-ila sa Diyos. Ang ilang pagkinabuhi, haom sa ilang pag-ila sa Diyos. Mo ni ang desire sa Diyos sa mga katawhan nga magkinabuhi niya ng faithfulness, magkinabuhi diha sa integridad. O anang panahon na pod, the nations shall bless themselves in Him, that is in God. Tungod kay ang Israel nahimo ng where justice prevail, will truth prevail, and will righteousness prevail. As the Lord lives, unya kay di man mamatay ang Dios sa tanan. So as a nation, manguna ang Israel nini, ug tungod niya na ang ubang mga nasod mo bless sa Dios sa Israel, magpanalangin sa Dios sa Israel, og nga ila usab himayaon ang Dios sa Israel. Tungod kay makita nila unsa kanindot sa nasod sa Israel. God will restore Israel. God will do the rule in Israel is full of justice, righteousness, and truth. Ug tungod niya na mahimo silang panalangin sa tibuok kalibutan. It's in the future when Israel as a nation will return to God. Ma-restore sila sa ilang nasod. Dili na sila matarog dinha. And then the whole land will experience this truth, justice, and righteousness. Agtungod ni ana, ang tibok kalibutan o niya, mupanalangin sa Diyos sa Israel nga nahitabo na sa Israel. Ug mao nang
Himayaon pod ang Dios sa Israel kay nahitabo na sa Israel ug na-experience Israel posible sa tibok kalibutan. The nations shall bless themselves in him, and in him they shall glory. The conversion of the nations will be the consequence of Israel's conversion. Kung ang nasod sa Israel as a nation, mubalik na sa Dios. Mao man ni ang saad sa Dios. Sila na ang manguna, sila ang unang gamiton sa Dios para pagpanalangin sa tibok kalibutan. Si mo ning gigamit ni Paul sa Romans 11:12. Now, if their fall is riches for the world, kung ang pagkahulog sa Israel mao ang pagkadato sa kalibutan, tungod kay pag-reject sa Israel si Messiah, ang Gentiles man mo'y nadato, mo'y naluwas, and their failure, riches for the Gentiles, so ilang pagkawala mao ang pagkadato sa mga hintil, unsa ang pagkalabaw pa niini ang ilang kahupnganan, you see? Unsa pa kaha, kung tungod kay nahagbong og nakasala ang Israel, gikadato na sa mga hintil, unsa na lang ka nga panalangin sa mga hintil kung ang Israel na mismo may maluwas. Morning point ni Paul dinhi. Kung sa panahon karon nga ang Israel nahagbong, nakasala ning salikway sa Dios, tungod ni ana ang mga ang mga Gentiles mo'y gipanalanginan sa Dios, mo'y nakaangkon sa kaluwasan o grasya sa Dios, nahagbong ang Israel. Kung ang Israel na as a nation maluwas, musamot ang panalangin sa mga hintil. This is Paul's argument na pa na sa verse 15 pa. In line with Jeremiah. Return, Israel. Then you will not be moved. Then you will be secured. You will be stable. And then as a nation, you will experience this tinud-anay nga pag-rule, na integridad, na faithful sa Dios. Kung unsa ang Dios, mao pod ang inyong pagpangalagad, mao po inyong pagpadagan sa inyong nasod. Now, morning hagit sa Dios ngadto sa mga Israelites. Now, verse 3, para sa mga taga-Juda. Kay nasayod ang Dios, ang Juda kusog kayo magpakaron ingnon nga naghinulsol. Verse 3. For thus says the Lord to the men of Judah and Jerusalem, break up your fallow ground and do not sow among thorns. I-address directly sa Dios ngadto sa mga katawhan sa Huda o Jerusalem. Kini nga mensahe specifically para ngadto kanila. O kanato karon the same principle gihapon mahitungod sa paghinulsol. The same. Kung sa Israel, Northern Kingdom, tinud-anay nga paghinulsol, mao gihapon diri sa mga taga-Huda, tinud-anay nga paghinulsol. Og naming language nga gigamit sa Dios para sa mga Huda mas bugat. Mas bugat kaysa iyang language gigamit sa mga Israel, tungod kay ang Juda nakailaman ang Dios kakusog magpakaron ingnon. Morning nangingon ang Dios, break up your fallow ground. Bungkaga ang inyuta nga dinaro. Fallow ground. Yuta nga ning bagtik nagmaayo kay wa pa madaro or kanang bag-o pa gidaro. Sa uban nga meaning nini, wa pa gid na gidaro, bungkaga kay grabe na pagkabagtik ang yuta, di mo tuhop ang nutrients, ang seed dili katubo tungod kay bagtik na kainyong kasing-kasing. Mo na gingon sa Dios sa mga taga-Huda, bagtik mo kasing-kasing, bungkaga na ang inyong gahi nga kasing-kasing. Huda, mga katawhan sa Huda, Jerusalem. Tinod-anay nga paghinulsol. Bungkaga na ang inyong bagtik ng kasing-kasing. Unplowed or uncultivated soil.
nagrepresent sa kasing-kasing nga nahimong gahi na or unresponsive to God's word. Dili nakatuhop ang pung sa Ginoo tungod na sa kabagtik. Di na masturyahan sa pung sa Ginoo. Okay. Gipagahi man ang kasing-kasing. Fallow ground, naghisgot mahitungod niining yuta, gibiyaan, wala matiman, ug mao ning gahi na ug unproductive na nga yuta. Wala di na magbangmungahon nga yuta. Yuta nga dili na wa man giatiman, dili na mapuslan sa tagiya sa yuta, wa mapuslis tagiya sa yuta. Ug ang Dios nagtawag sa katawhan sa Huda ug Jerusalem, bungkaga na inyong gaheng yuta. Ang inyong kasing-kasing nga nagmagahi, bungkaga na, pahumuka na, aron motuhop ang pung sa Ginoo. Tuguti nga ang pung sa Ginoo ug ang iyang espiritu makapenetrate aron maandam ang inyong kasing-kasing for spiritual growth ug fruitfulness. See? Ang ilang kasing-kasing, ang ilang yuta, gahi na kayo, wa mapuslan sa tagiya sa yuta, napuno na sampinit, perti ng bagtika, ug maning niingon ang Dios, Juda, grabe ninyo Juda eh. Nagampo mo naghinulsol, pero ang inyong kasing-kasing ako nakita, gahi, bungkaga o na, pahumuka o na ang kasing-kasing, andama o na usa ang inyong kasing-kasing nga motuhop ang pung sa Ginoo aron magbabugahon ang inyong kinabuhi aron mapuslan ang inyong kinabuhi sa tagiya sa yuta. Prepare your hearts for spiritual revival. It's God's call for genuine repentance. Judah, di lang kutob sa pung. Andama po ang inyong kasing-kasing. Hanay, tanaw ang inyong kasing-kasing nga humok bagyod kay mura maggahi, dili kay mura gahi gyud gihapon. Fallow ground, bungkaga na siya. Daruha o nya inyong gidarong yuta bungkaga para motuhop ang sakto nga nutrients ug ang seed mo grow. You see, kinakailaman ang Dios, chapter 3 pa lang, mo ni gingon sa Dios mahitungod sa Juda. Before that, wala ko mabutang. Wala ko mabutang. But Jeremiah 3:10, if you have your Bibles, chapter 3, verse 10 is Jeremiah, and yet for all this, her treacherous sister Judah has not turned to me with her whole heart, but in pretense, says the Lord. See? Si Judah, kunuhay ning balik sa Dios, pero dili sa tibok nilang kasing-kasing. In pretense lang, nagpakaroon ingnon na nga ning balik sa Dios. Dili gyud tinud anay gihatag ang ilang tibok nga kasing-kasing. Mao ni ang mga taga-Juda. Mao ning ningon ang Dios, break up your fallow ground. Tinud anay nga paghinulsol Juda. Tinud anay nga paghinulsol. Andama imong kasing-kasing. Makaamgo ka, makadawat ka sa pung sa Ginoo. Kay sa pagkakaroon ang Juda di kadawat sa pung sa Ginoo mo ng incoming and judgment. You see, para sa Juda, verse 4 is an warning of judgment because this is Judah. Mo man ang kasing-kasing gahi man, wa man nila nagpakaroon ingnon ra sila nga ning balik sa Ginoo. God says that same with the spiritual realm. Pahumuko nato ang atong kasing-kasing. Don't sow among thorns. The same thought. Ayaw pagpugas ba ng pagtanom? Ayaw pagpugas ni anang yuta nga daghay tunukon.
But pasabot din sa Dios, andama o na imong kasing-kasing Juda. Kita pod, di magpugas. Address first the thorns. Kuhaa sa ng mga sagbot o sa ta magpugas na ng paghinulsol or pung sa Ginoo. Do not sow among thorns. Kung daghan pag mga tunok-tunok sa atong kinabuhi, nga sa nang laing tunok-tunok nga dili makahatag og kaayuhan, panalangin sa tagiya sa yuta para magbamungahon, para makabenefit ang tagiya sa yuta. Address first these mga thorns. Tunok, tangtanga sa aning mga tunok-tunok, andama sa inyong kasing-kasing. Juda, andama sa imong kasing-kasing. Kay bisan pag preach kog pag hinulsol, kung ang imong kasing-kasing dili andam, daghan pa niya lang tunok-tunok, dili nimo tangtangon ng mga tunok-tunok sa imong kasing-kasing, di gihapon mo turok kining pagpugas og mensahe sa paghinulsol. Morning iyang mensahe sa Dios sa taga Juda. Break up your fallow ground. Pahumukay niyo kasing-kasing. Ibda sa nang mga tunok-tunok, ayaw sa pagpugas og mensahe mahitungod sa paghinulsol, mahitungod sa kaluwasan. Address, not kaluwasan, but address first this mga makababag sa inyong kasing-kasing. Tangtanga sa na, do not sow. Ayaw pagpugas taliwala sa mga tunok. Kay kawang. Magpugas ka. Pag hinulsol, nagihapong tunok, balik na gihapon na, way gamit. Dili mamunga ang liso, tungod kay daghan mang tunok, ang nutrients padung ras tunok, di gihapon magbabungahon kanang kasing-kasinga. That is why the address, tanawang kasing-kasing Huda, pahumuka o na imong kasing-kasing, andama imong kasing-kasing for spiritual revival. You need spiritual environment. Andama imong kasing-kasing nga makatuhop ang pung sa Ginoo. Aron ikaw magbamungahon, aron ikaw makabaton og panalangin sa Dios ug mahimong panalangin sa tag-iya ni anang yuta. Importante nga ang kasing-kasing conducive niya ng spiritual environment. Nagwarn ang Diyos, mahitungod niya ng pagpugas, taliwala sa mga tunok. Kani mga tunok, pwedeng makabalakas kalibutan, mga distractions, mga entanglements sa kalibutan, nga makachoke sa spiritual life. Atong susihon, atong kinabuhi, unsa may makapachoke sa atong spiritual life, kanang dili makapatubo sa atong espirituhan ng kinabuhi, makababag sa atong pagtubo. Mo nay atong tangtangon, mo nay atong kuhaon sa atong kasing-kasing para maandam ang atong kasing-kasing sa pagpanalangin sa Dios, na mahumok ug makatuhop ang pung sa Ginoo sa atong kasing-kasing. Ang Dios nag-desire spiritual fertility o growth. Morning, angay natong andamon natong kasing-kasing. Kay gusto ang Dios magbamungahon ang iyang mga anak, magbamungahon ang tao. Di pwede nga musunod ta ni Kristo ug musunod putas kalibutan at the same time. Mabitaw ningon si Paul, do not conform to the patterns of this world. Do not conform to the patterns of this world. Nang sa Romans 12:1, offer your bodies as living sacrifice. Ihalad imong lawas. Ingon nga mo na imong pag-worship sa Dios. Ayaw gamita imong lawas nga makasala ka sa Dios.
ang Diyos nag-ask for deep repentance. Tinud-anay nga kasing-kasing, deeper repentance than we're used to giving. True repentance that gets to the very root of sin and digs it out. He wants more than just prayers of repentance. He wants deeds of repentance. Di lang prayer of repentance, kundi mga buhat sa repentance. Now the warning, verse 4. See? The warning. Dugang pa, circumcise yourselves. Dugang pa, repentance gihapon. Circumcise yourselves to the Lord and take away the foreskins of your hearts. Para sa mga Huda, gigamit ang metaphor of circumcision nga nag-convey niining deep o inner nga transformation. Tinud-anay nga pagkabag-o. Dili lang kay ritual lang, dili kay physical lang, kundi gikan sa tinud-anay nga sulod ang kabag-uhan nga paghinulsol. Ang kasing-kasing mismo maoy kuhaan ining mga way gamit, foreskins of the heart. God calls for a deeper spiritual circumcision. Even panahon pa sa Old Testament, ang circumcision nga gi-refer sa Diyos is ang kasing-kasing. Represent lang ng physical nga circumcision sa tinud-anay nga gusto sa Diyos. Cutting away the hardness and rebellion within their hearts. It's a call to surrender, yielding their hearts completely to God. See, panahon pa sa Old Testament, ang kabaguhan nga gigusto sa Dios, dili ka nang sa physical lang, circumcise ka physically, kundi ang kasing-kasing mismo. Deuteronomy 10:16, I don't know if I have this. Therefore, circumcise the foreskin of your heart and be stiff-necked no longer. Ayaw na pagpagahi sa inyong ulo. Ayaw na pagrebuilde na ako. Pahumuka ang inyong kasing-kasing. Tangtangan ang gahi ninyong kasing-kasing. Ilha ko nga Diyos. Ako ang simbaha nga Diyos. Tinud-anay nga repentance. Dili lang kay superficial nga repentance. Andamon ang kasing-kasing, break up fallow ground, and then i-circumcise ang kasing-kasing. Tinud-anay gyud nga paghinulsol ang gusto sa Dios. Ang kinailaman naghinulsol, dili lang kay lip service lang nga paghinulsol. Dili lang kay tungod kay nay consequence naghinulsol, kundi tinuod gyud nga naghinulsol. Tinud-anay sa kasing-kasing. Or, naay paghukom. See, continue. Lest my fury come forth like fire. Para sa mga taga-Huda. Kung di mo maghinulsol, ang akong kasuko, mugula, kung kapungot, sama sa kalayo. O musunog sa pagkaagay nga walay makapalong niini. Kung ang tao, dili maghinulsol, pag mao gining nahitabo sa Juda, wa man sila maghinulsol, sila pagani nga duol sa kasing-kasing sa Dios, nakasinati inining kalayo nga wala mapugnan, nga way makapugong, kita pa nga ultimo lang sa Dios. Juda gani nga naay eternal plan ang Dios. Nakasinati sa kapungot ug kasuko sa Dios tungod kay nagbagahi ang ilang kasing-kasing. Kung kita nga ultimo lang magmagahis ng kasing-kasing samot na nga makaangkon sa kasuko sa Dios. Morning paghinulsol. Paghinulsol. Kung natay ang hinulsulan, samtang ang Ginoo nag-offer pa nining gawas nun pa ta makaduol sa Dios, nag-offer pa nining pagtawag.
we should know that God is gracious because wala pa ming abot. Nag-andam ng Diyos, chapter 1 pa lang sa Jeremiah, nag-andam na ko og paghukom. Boiling pot. Nagbukal na ang kaldero, Jeremiah. Hapit na gyud mayabod Jeremiah ang kaldero, mukuyanap ng paghukom. Mo ning pagpakaila og mensaheng paghinulsol. You see? Pila pa ka years usa ning abot. Grabeng pasensya sa Dios, grabeng grasya sa Dios. Manang samtang wa pa moabot, kay kung moabot na ang kapungot sa Dios, why makapugong niini? Why makapugong niini? Lest my fury come forth like fire and burn so that no one can quench it. Delikado ang tao nga dili maghinulsol. Delikado ang tao nga magpakaron ingnon lang maghinulsol. Kay naay silot ug paghukom nga gikan sa Dios. Nagwarning ang Dios ug siya nga nagwarning matinud-anon nga Dios. Iyang mga piniling katawhan na kasinati mangani kita pagkaha. Ngano man nga moabot maning kapungot sa Dios tungod sa kadaotan sa inyong mga buhat. See? We should recognize, we should realize, daotan na ang di maghinulsol o nga idolatry and any forms of idolatry at daotan at tubangan sa Diyos. Gamay raman ni. Pero bisan pag gamay, kay ang Diyos bisag gamay wa may daotan sa iyaha. Di man na madawat sa Diyos, gamay raman ni Ginoo. Daotan na at tubangan sa Diyos. Morning, kung ang Diyos mapungot, wagi makapugong. To close, ang Ginoo nagtawag sa tinud-anay nga paghinulsol. Ug ang tinud-anay nga paghinulsol nag-require more than just prayer. Ang tinud-anay nga paghinulsol must give something more than lip service to our rebellion against God. It must be repentance indeed. Paghinulsol diha sa buhat as well as diha sa pulong. Unsa may mahitabo kung ang tao sa Dios maghinulsol? Tinud-anay nga maghinulsol. Ma-experience ang verse 2. The nations shall bless themselves in Him. See? Kung as a nation, maghinulsol ang Israel, ang tibok kalibutan, mapanalanginan. Kung kita, tinud-anay nga maghinulsol, ang mga tao nga nagtan-aw nato, magpasalamat sa Dios ug makapasalamat sa Dios. Ang tinud-anay nga kabaguhan mahitabo lang kung kita ngadto mobalik ni Kristo ug motuo sa iyang mga pulong sa ebanghelyo. Let us pray. Father, I thank you so much for your long patience, Lord. You are very patient, Lord God, yet nausab kini kinutuban sama sa na-experience sa Israel and Judah, Ginoo. Sinati nilang imong kapungot. Nawagtang gid sila, Ginoo, as a nation. Napapas gid sa mapa ang Israel ug Judah tungod sa imong kapungot, O Dios. Kay sila nagdaotan man sa imong atubangan, nagbuhat, magdaotan ug wa maghinulsol. Sa amahan, mahimo unta kining warning kanamo. Kung kami, Ginoo, makahimog daotan sa imong tubangan, makahinomdom unta kami sa pagpangayag pasaylo nga kanimog maghinulsol, O Dios. Tungod kay di man gyud ikaw malipay kung ang tao magpakasala da kanimo. Kung kami nga nag-angkon imong anak, magpasipala sa imong ngalan, ikaw man gyud masuko. Busa tabangi kami, Ginoo, magkinabuhi nga putli ug balaan. Ug moabot na unta ang panahon, Ginoo, di nang kalibutan makasinati sa tinuod, kalinaw, hustisya. Ikaw na unta, Ginoo, mubalik, o kanaog, or maghari nining kalibutan. This we pray in Jesus' name. Amen.